Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mayong buntag sa tanan. Daghan bago. Tugbaw ko no sa mga bago first timer. Uy, halos-halos. So, welcome Mindanao. Daghan taga Mindanao. Cebu. Davao, sige. So, welcome sa Office of Healing, Deliverance and Exorcism. Nya akong panghinaot sa di pa ta magsugod nga ang tanan maminaw. Gikan ganiha atintib man pud mo hong tan-aw pero maminaw gyud ta sa matag talk nga ingani kay kini sa among balik-balik nga pagistorya kini mo'y magatudlo nato unsaon pagpanalipod ang tagsa-tagsa batok sa mga atake sa yawa, no? Kay posible nga dako gyud tsansa nga kitang tanan nga niya ni karon nakasinati og atake sa yawa. Amen. God is good all the time. Mayong buntag, again, ako si Eugene Ifondo, kauban sa team ni Father Darwin. Ang akong topic is all about how the devils attack. Unsa mga atake sa yawa. Una, ako lang ipahinumdum, no? Nga ang faculty nga gihatag ni Bishop ngadto ni Father Darwin is exorcism, no? To exorcise. Mauna nga magaingon mi nga dili gyud tanan nga muanhi diri mahikapang padre. Kay dunay mga kasinatian diri nga moingon ba ang mga pasyente nga di ko balik og Amerika o di ko mahikapang Father Darwin. So saka pa ipahikap, no? So avoid fanatism, no? Ang tanang pasyente nga moari diri sa office nga malista sa atong logbook moagi sa mga ministers. Tanan moagi sa mga ministers ug kaming mga ministers, mga case officers maoy mo timbang-timbang unsa kabugat ang kaso kung angayan bang ipaslak o ihatag dito ni Father Darwin. Haray kanang requirement nga makaadto kang Father Darwin. Una, grabe na kaayo ka og sakit. Ikaduha, nayawaan ka. O kana lang duha. Og namo nang duha, pasado mo, paslak mo atong padre, no? So avoid fanatism. Kay sa laktod nga pagkaistorya, matod pa ni Brad GC ganiha, ang kaayuhan nga atong gipangayo, anaas atong kaugalingon, no? 70% sa kaayuhan nga inyong gipangayo, anaan ninyo. Anaan nato. Ug ang team is only 10%. Mauna ang among gibuhat karon, pag atubang diri ninyo karon, ang empowerment nga among gihatag kaninyo, ang pagtudlo ninyo, unsaon nato pag panalipod ang tagsa-tagsa batok sa mga atake sa yawa. Amen. O mao na to ha, dili tanan mahikapang padre. So, how the devils attack. Atong balikon base na kuan ni Brother Johnny ganiha, there are two kinds of sickness or illness. The natural illness and the preternatural illness, no? So, kaning natural illness, balik ko na to, katong mga sakit nga adunay finding sa doctors, makita sa science. Nya ang preternatural illness, walay finding sa doktor. Or both, kining preternatural, pwede po siya nga adunay finding sa doktor. Pero na hurot na tanang doktor og adto, na hurot ng klaseng tambal, walay pagkaayo iyang sakit. Walay paglurang ang iyang balatian. So, gisakyan sa dautan ang maong balatian. So, ang preternatural illness, walay finding sa doktor, or both, adunay finding or pabalik-balik, walay pagkaayo nga sakit. Pagdong pa diri sa Office of Deliverance and Exorcism, dito pa naayo ang iyang sakit. Kay di ay, lagi sa gingon ako, gisakyan sa daotang espiritu. Amen. So,
adunay tulo ka klase nga kalibutan, no? Natural world, mao ning material world nga kining atong gipuy-an karon. The preternatural world, mao ni ang kalibutan sa mga fallen angels, pure spirits, and the supernatural world, the heaven angels and saints, kanang ang langit. Mao na supernatural worlds. Nya kining preternatural illness gikan ni sa preternatural world. No? The world of the pure spirit. So dili mao nang moingon ang mga adtong albularyo kay nasakit. Nya pag adto niya sa albularyo, niyon ang albularyo nga mao ning gi nasakit ka kay gi katunog may hubag na imuntil kay nakatunog kag plato ing kanto. So unsa pagkabaton og plato sa engkanto nga wala naman sila lawas. Di naman sila mangaon. No, wala na sila tanan. Pure spirit. So walay mga butang sila. Amen. So rita adunay duha ka klase nga atake sa yawa. Okay? Una, ordinary attack, ug ang ikaduha ang extraordinary attack. No? So, kining ordinary attack is through temptation. Bantay ta. Kay panahon di ay nga kita gitintal, ubos na ta sa atake sa yawa. Ayaw kumpiyansa mga igsoon kun niya dinhi karon. Kay kung kita na sa ubos sa tentasyon, giatake na ta sa yawa. Magbantay ta, mo nang magamping ta sa matag usa. Kung nakabantay ta nga gitintal ta, then pagampo. Kay una ang ordinary attack is through temptation, no? Dili sala nga tintalon ta. No? Temptation is the invitation to commit sin. So dili pa sala, gi-invite ka nga makasala. Ana ra ka makasala kung magpaanod ka sa maong tentasyon. Kukagat ka sa maong tentasyon. So ana pa ka makasala, no? Ordinary attack is temptation. Ikaduha, extraordinary attack. No? Unya diri sa extraordinary attack adunay upat ka mga hutong niini. Una, ang demonic obsession. No? Matod pa diri sa ato ang libro sa kang Father Sikia nga black book kini. Obsession. Demonic obsession includes compulsions that affect the imagination and mind, which are blasphemous and suicidal in nature. No? Demonic obsession adunay mga uncontrolled negative thoughts and emotions. Magbantay ta usas mga sakop sa atong pamilya na tingala ta nga sudden change of kanang batasan. Kalit lang kausaban sa batasan, no? No? Suicidal na in nature. Bantay ta na. Blasphemous thoughts. No, mga unang kanang mura ba og pareha ni mag-ampo pero ang hunahuna mauto gunahuna bastos kay gunahuna kamulong ampo ang hunahuna nagtan-aw dito mamamiri nga guwapahan ang mamamiri mura nagahubos sa mamamiri mga nga na ba nga daghan kay mosamok siya ang hunahuna blasphemous and lustful thoughts, no? Ug kining atong giitawag og habitual sin. Kining mga sala natong pabalik-balik. Human natag kumbisal, mao gihapon balik-balik ta. So posible nga under the attack of demonic obsession ang usa ka tawo, no? Ang tirahon sa yawa is our memory, emotions, and the imaginations. Muna kasagaran nga ang tawo nga mga pasyente nga abot diri nga obsessed kana mga negative kaayo og emotions. Negative ang mga emotions. Ikaduha sa extraordinary attack. Una to, demonic obsession. Ang ikaduha is demonic oppression. Unsa man ang demonic oppression? Oppression includes burdens and afflictions that torment the outside and which are wide-ranging and diverse in nature. No? This is a lesser form of extraordinary attack. No? Ang demonic oppression usa ni kining mga sakit nga walay findings sa doktor. No? Sakit nga walay findings sa doktor. Kanang kadindiin na hurot na ang langwan, walay pagkaayo mga lain-lain na nga espesyalista. So dire na belong ang demonic oppression. Magbantay ta kung nakasinati ta niya na then go patabang ta sa team kay arong makalingkawas ta sa maong atake sa yawa. No, diri sa demonic oppression, una,
ang physical oppression. Mao na siya, day sakit nga, walay pagkaayo, walay finding sa doktor, under na siya sa demonic oppression. Ikaduha, kung nakasinati mo ini, kini bang nagsigitag paningkamot, saktog mga trabaho, ba nag-asawa, ang sakop sa pamilya, pero na-feel na to nga murag walay abot. Grabing paningkamot, adunay mga trabaho, kumplitog trabaho tanan, pero manong matingaman nga mura man gihapon og way abot. Di man paigo ang ilang mga abot. So mo na gitawag og sa kuan pa nga og ni Brad Sherwin pa nga mura bata og nagsawd og tubig sa usa ka balding buslot. Way pagkapuno. So under dayti ana sa ikaduha nga demonic oppression ang gitawag nato financial oppression. Kung nakasinati ta ni ana mga igsoon pagbantay, we are under the attack of our enemy, the evil. Ha? Financial oppression. Sakto, sige paningkamot, saktong trabaho, pero murag na feel nga walay abot. Dili kaigo ang abot. Nana to sa atake sa yawa. Ikaduha to. Ikatulo sa demonic oppression is ditawag na to relational oppression. Unsa man ni? Kana bang why excuse ni tanan dato pobre. Daghan kay daming mga pasyente dire mga adunahan pero tinga sila naana nila tanan pero gubot kanunay ug way kalinaw ang ilang pagpuyo. Relational oppression. Ang giatake sa yawa ang relasyon sa pamilya. Magbantay ta niya na maigsoon kung ano kanang gamay rang butang bitaw sulay ra hinungda nag-away. Magtayon nail cutter hinungda nag-away magbantay ta. We are under already the attack of our enemy. Oh? Unsa to? Demonic oppression adunay tulo ka klase. Mao ni gitawag to physical oppression katong mga sakit nga walay pagkaayo or adunay finding sa doktor apan walay pagkaayo so gisakyan wa no. Then financial oppression nagsigig paningkamot saktong mga trabaho pero ma-feel nga wala gyapon abot. Ha? Ikatulo ang relational oppression. Gubot kanunay walay kalinaw ang pagpuyo sa pamilya. Mao to siya ang mo na gitawag sa ikaduhang extraordinary attack ang demonic oppression. Kung nakasinati ka atong tulo, then you are demonic oppressed. Ikatulo nga klase sa extraordinary attack. Sa itong una, demonic obsession. Ikaduha, demonic oppression. Ikatulo, demonic possession. Possess. No? Matod pa diri ang possession. Possession is a state wherein demons take full control of the body of a person. No? They speak and act without the consent of the person and the person later has no knowledge of what transpired while he was under their control. No? Daghan may pasyente they're possessed. Grabing react. Grabe ka wild. Inighuman og prayer. Maliberated. Inigpangutana. Nakahibaw ba ka sa imong gibate, imong gipangsulti kaniya? Wala sila nahinumduman. Kay, again, totally possessed. Ang yawa na ang may control sa lawas sa tao. No? Mao ni kining demonic possession mga igsoon. Gikan sa demonic obsession kung dili maagapan, gikan sa demonic oppression kung dili maagapan, mupadong na diri sa higher form, the demonic possession. So makasinati ta diring duha sa ubos, then kinahanglan ma-empower taon sa pag panalipod atong kaugalingon. Kaya kung dili nato maagapan ang diri sa obsession, demonic oppression, then mo adto na paingon sa demonic possession. Ang yawa na may mo control sa lawas sa tao, no? So ang ikaupat, demonic infestation. Infestation is when extraordinary demonic activity is centered on animal, thing, or place. Aprehan ang mga haunted house. Ana. Pwede kumuagi gabi anang dapitang na balite kay tauan. Ana. Infestations. Or hinumno mo sa una nga kanay mga iro bitaw nga halos kada adlaw makapak, posible na nga. Infested ang mga iro. Adunay kabaw nga perti kadaghan na magkasungag, magkakita na posible na siya. Ha? Kay nadto man nakasentro ang demonic infestation nakasentro dito sa
butang sa mananap ug sa lugar. Oh, na inyong TV nga muon rag iya. Invested inyong mga yung sa tawag ani kining lumbaki man sa mga rocking chair. Ug magtuya-tuya na nga way gasakay bantay. Inyong mga portahan ug musira nagkalit niya way taom, way hangin. Bantay. Kay na kay kauban na. Di man unta automatic na kung portahan musira mag-iya. Kana ay mga sounds ninyo naka-off, gipangtangtang pero pagsaka nimo, uy, sa mga house mahaw na ipanghuso tanan ganiha. Ang suga nimo musiga mo paong, tawag kag elektrikyan. Pero wa may daot, sakto man og kuryente ang linya. Bantay mo. Demonic infestation na nagpuyo nga yawa sa mga butang, mananap ug lugar. No? Ug nakasinati na tani ining upat ka mga klase mga igsoon, then we are under the extraordinary attack of our enemy. Sa to? Demonic obsession, demonic oppression, demonic possession, o demonic infestation. Mauna ang extraordinary attack sa yawa. Ug ang ordinary attack mao ang tentasyon. Okay. So, dirita, Brian. Nganong makasulod ang yawa sa tao? Hini. Nabantay ta? Atong anan. Nganong makasulod ang yawa sa kinabuhi sa tao? Tungod ka na mga igsoon sa demonic openings. Adunay mga pultahan nga nangaabri sa atong kinabuhi nga diha ni intra ang yawa. Muna gitawag demonic openings. Aduna tay acronym ana para dali nato matiman-an. Okay? STOP. STOP. Una nga demonic opening is sinful lifestyle. Ikaduha, traumatic experiences. Ikatulo, letter O, occult contaminations. And number 4, P, preternatural openings. Sa to? Stop, sinful lifestyle, traumatic experiences, occult contaminations, and preternatural openings. Dirita sa sinful lifestyle. Daghan kay mga pasyente dire nanong dire nagpatabang sa atong team nayawaan tungod sa mga daotang binuhatan. Nagpuyo sa estado sa salang mortal. Mga anak, mga batan-o nanganhi dire nga poses, nangayawaan, gumikan kay ang ginikanan, amahan, inahan, hilig og duwa og laing team. Naikabit ang asawa, naikabit ang bana, way kalinaw ang pamilya, ang bata traumatic. Tungod sa sinful lifestyle. Adultery. Kabit. Ikaduha, fornication. Daghan mga mga pasyente na adire nangayawaan ang mga bana adunay mga bugat nga balatian tungod kay way mga kasal. Ang ilang mga anak ni anhi dire gipadala dire kay naposes gumikan mo istorya man ang yawa. Mo istorya ang yawa. Labi na inig-exercise ni Padre. Bisan sa mua. Dili man may kapangutana pero magpadayon lang mi sa among pagampo. Focus mi sa pagampo mo kalit raw yawit ng yawa kung nganong nakasulod sila sa tao sa maong bata. Una, katong kabit-kabit, ikaduha fornication, pagbantay mo ini. Kung aduna may way mga kasal ini, kami nagauhag pagpakasal mo. Kay dili ang dakong kantidad sa kwarta ang requirement sa kasal. Ang una o importante nga requirement sa usa ka kasal is ang interest o ang commitment ninyong duhang manahigugmaay nga mudawat sa sakramento sa kasal. Mauna ang pinaka taas nga requirement. Dili ng garbo ra na. So again, katong mga pasyente na mo dire nga possess. Bot ang anak or katog yun mismong day mga kasinatian na mo dire nga ang mismo ang duha magtiayon nga mansibado ang babae na possess. Pag humagkasal, totally liberated. Ang anak na possess, pag humagkasal sa ginikanan, totally liberated ang bata.
Unsay doorway? Ang pagkaway kasal. Fornication. Sige rag duwag lato-lato ug ana-ana. Wala mo dawat sa sakramento sa kaminyon. Kitang mga ginikanan, kitay mo pahiluna sa atong mga anak sa maong sakramento mo padawat. Magpahinumdum nila nga unsa ka importante ang mga sakramento. Okay? So, contraceptions. Afil na sa sinful lifestyle. Daghan na yawaan diri kay nagamit og pills, nagamit og IUD, tanan. Dahil kasinatian ni Brad Sherwin. Usa ka babae nayawaan aksog lutaw. So iniglutaw, bubuan og holy water pala mo baba. Mo baba og balik pag nawas-was man ang yantiyan. Pag sablig ni Brad Sherwin sa holy water, nabasa ang yantiyan. Pagtanaw la sa tiyan, natingala sila. Adunay daghang mga kamot, naglakra-lakra sa tiyan, kamot sa gagmayng mga bata. Pagkaulian, gi-interview. Nagamit ba ka og contraception? Nagpa-abort ba ka? Or unsa pang mga contraception? Yan siya nga. 3 ka tuig ko na anak ko ni akong IUD. No, matod pa sa atong mga doktor dire. Naman tay doktor dire sa office. Matod pa sa ilang mga kasanatian. Kung magtaod ka og IUD dili mo ubos sa 2 or 3 ka bata ang imong gilaglag matag tuig. Mao na kami diri og nay mga poses gumikan sa IUD. Mutabang ang among mga doktor libre tangtangon ang IUD. Daghan diri pag humag tangtang sa IUD giagi og counseling nangaulian sila. Ingana ka powerful ang mga sakramento ug sakramental sa atong simbahan mga igsoon. Amen? Okay, sunod. Homosexual. Dili sala ang pagkabayot. Kay gani gi-acknowledge sa simbahan ang presensya ni anang mga tawana, pagkabayot or pagkatumboy unsa pa diha. LGBT. Dili sala. Unsa kanus-a makasala ang maong mga nilalang? Kung mobuhat og mga malaway nga mga buhat. Diha na ang sala. Yes, na sila gi-acknowledge sila sa simbahan. Pero ang pagbuhat og mga laway diha na mosulod. Daghan kay na diri namo nga mga pasyente gumikan ana. Thus homosexual act. Diha dapita nakasulod ang yawa sa ilang kinabuhi. Oh? Ug kining way simba-simba. Pagbantay gud mo mga igsoon, ayaw ninyo ibaya-baya ang pag-absent og simba sa matag Domingo. Kay sa akong kasinatian mismo isip case officer taga Mindanao. Taga the part sa Cagayan. Na-possess. Igo, pagali, ato first time niya nga dire, ako'y nakahandol. Pagsugod nako sa prayer, nagkipot-kipot na ang baba. Dili ni maulian ni tawanahan eh, kay salado kay ni. Wa ni simba-simba. Daghanig sala. Kumpisyal ay magkapaulian aning tawana. Grabe no, yawa tug anin sa mo na nga. Kita nga mga salado, kita nga dunay daghang sala. Kumpisyal ta. Libre. Oh, makasave pa ta. Kay daghan na mo kasi natian diri nga nangumpisal na nga ayo sa ilang mga balatian. See how powerful confession is, the sacraments is. Nya ato ra na kalimtan na nato na ba? Oh? Grabe, ang mga biktima mismo, ako mismo kadaghan ako makakuan. Mungyawa mo yawit. O magbantay ta mga igsoon nga di ay ang dili pagsimba, pagsipyat og simba matag Domingo. Usa ka dakong sala. Na mao na gi-explain po nila dito kinahanglan ta og mosimba ta sunod dili ta mo ditso kalawat unless makakumpisal una ka. Ikumpisal gyud nato pod nga wala tay simba or nakasipyat tag simba sa walay igong rason. Amen. Okay, sunod, kining not partaking the sacraments. Apil ni sa sinful lifestyle. Daghan mga anak diri nangayawaan kay ilang mga anak walay bunyag, walay kumpirma. Grabe ang atake sa yawa. Nagyawit ang yawa, mo hinungdan, gibunyagan, gikumpirmahan na ayo. Totally liberated. So, og natay mga anak wala pay kumpirma ug wala pay bunyag, maningkamot gyud ta nga ato ipahiluna ang atong mga anak mga igsoon. No?
one of the doorways of the devil. Kung walay makadawat sa mga sakramento. Ang bunyag sa mga bata ug ang kumpirma, importante kayo. Okay? Amen. Okay, sunod. Ang ikaduha, primero, sinful lifestyle. Ikaduha, traumatic experiences. No? Tungod sa trauma, nakabaton og uncontrolled negative emotions. Dili na mapugnan ang iyang kaugalingon, ang iyang gibati. Adunay unforgiveness. Tungod sa kagubot sa pamilya, ba nag-asawa, duwag, lato-lato sa pikas-pikas, duwag laing team. Ang anak mo'y napiktuhan. Traumatic ang anak, nayawaan. Dili kapasaylo sa ilang mga ginikanan. Kining garbo, usa ni. Ha? Kahakog, mga igsuon, mga anak ni kontra sa ilang ginikanan. Tungod niining garbo ug kakog nag-ilog sa mga kabtangan sa ginikanan, nag-away matag pamilya. Bantay ta ani. No? Nya. Karon, kining traumatic experience kung dili ni sagingon ako ganiya, kining dili ni maagapan og sayo. Mulid ni sa posisyon. Ano? O kinsay laing nga mangumpisal, adunay bagong pare si Father Mayong naa sa gawas, mupisto tabang ni Father LL. Ha? Nasa gawas. Okay, balik ta. Traumatic experiences. Bantay ta, mga ginikanan, diri nato nagsugod kasagaran ning trauma sa atong mga anak. Kadaghan ako naka-encounter po ani mga bata nga gumikan sa mga experience, negative experiences sa ilang ginikanan na nga iyawaan po, no? So magbantay ta. Traumatic experiences, ikaduha, ikatulo, occult contaminations. Daghan na yawaan kay contaminated kaayo ang mga pagtuo. Daghan og patoo-too. No? Contaminated kayo sa mga occult ang ganing magbalay. Katong gipang explain ganiha tanan, magbalay daghan oy pamutang. Mga negosyo, pingsoy, pabuinas-buinas, iring, kamay-kamay nga iring, Santo Niñong grain, nga bit-bit ug bawjot nga daghang kwarta. Ana sa, mabantay na, puro kargado og patuto ang atong kinabuhi, no? So, contaminated ta sa occult, magbantay ta na. Di maligo og Biyernes, totoo na. Di maligo og Martes, mag-iskalipsi kuno, taguan to mga buntes, kay mga bungi, mga kimay kuno tong mga anak inigawas, wala na tanan, wala na tanan, puro na siya mga patutuo. Kinsa may nagsulti na to ana, kator po mga katigulangan, mga tambalan, ana. Bantay ta. Ang mga bata suluban og pang kontrabudya ganay bitay bitaw ani puwaho ng gamay square na poy prosilas nga itong puti puwa itong puwa evil eye, bantay ta na. Nya magbalay, pasukod og albularyo, pantay ta. Pabutangan dahil matay di man ni maayo ning dapita balayan kinahanglan to ni ayhawan. Awan na sugod pa ta sa tumbay ipakonsecrate na nato daan sa demonyo. Okay na, dari. Ano? Lucky Charms, tanang Lucky Charms, apil na tanan sa mga occult. Daghan kami kasi natian diri. Ana. Day kasang among gideliverance ni Brad Sherwin, nakakita mi og katong nay sa to gisuot sa anak diha sa bag kanang mga Lucky Charms lagi pagibitay sa iyang bag og katong diha ani pagkuha ako no na pag ingog kuha na singit ayaw nagkuha kadiha pinagpuyo. Magbantay na kasi kinsa may na Lucky Charms niyo da may mga habak niyo da ala ipamutang na ring tunga kay basig huwat mo muyawit nang yawa niya da inig ampoon niya. Ha? Ato isurrender na tanan mga igsoon. Kay ang atong timan-an kanunay mga igsoon. Ang atong kinabuhi wala mag-agad sa swerte. Kundili nag-agad ta sa grasya ug panalangin sa Ginoo. Nya kanusaman mo tuhop sa atong kaugalingon ng grasya ug panalangin gikan sa Ginoo. Kung kitang tanan magpuyo sa estado sa grasya. Sa estado sa grasya. Atong sa likway kanang mga binuhatan nga dili og iya sa atong simbahan, no? Kinahanglan mahibalik ta sa state of grace aron motuhop ka ng mga grasya ug panalangin sa atong kaugalingon. Dili ta mag-agad ng swerte. Kanang swerte feng shui sana wana Chinese na nga
pagtulunan. Dili na iya sa Katoliko. Magbantay ta, mga igsoon. So, katulo ang occult contaminations, mga to, sinful lifestyle, traumatic experiences, occult contaminations, no? Occult contaminations. Unsay giingon diri sa kuan? Kolosas 2:8. Busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari nining kalibutan na apan dili diay iya ni Kristo. Oh, kabilin-bilin mo man na sa garan nahitabo. Di ba? Kabilin ni uyang-uyong way mawa mutuo ta kadakog nawa na. Moto pa sa kuan nga Brad Sherwin nga wanay spiritual adultery. Oh, nagkigrelasyon kag lain gawas Ginoo. Magbantay ta niya mga igsoon. Okay? Ug ang ikaupat diha mga igsoon sa maong openings is the preternatural openings. Daghan kaayo kaso diri sa office nga nayawan tungod kay open ang psychic abilities. Open ang third eye. Dunay makita si kakitag white lady nay murag open kay ang psychic ba nga kakitag sa kinan nga tay murag magmadisgrasya tong sa kinan na to abot na nahan balintong betaas ka murag makita niya ang umaabot ba kana usa na siya open ang psychic abilities daghan kay dire nga nangayawaan gumikan kay open ang psychic abilities ikatulo adunay tulo ka mga paagi nga ma-open ang usa ka psychic or third eye sa usa ka tawo, no? 3 ways nga ma-open ang psychic or third eye sa usa ka tawo. Una, by seals and consecration. Unsa man ni? Sample ani kining yung mama kanang magtiayon bitaw nga legalisod og anak, muduol og tambalan, magpahilot, magpagam, kay aron makaanak, unsa pa dihay mga kuan nga ipang hapang nudnod na ilang matiyan aron mabuntis. Ipagam og albularyo aron makaanak. Kana na consecrate, makaanak na sila consecrated na daan ang bata. Right, usa na isa ka example sa seals and consecration, no? Sigig padugo, nakaanak na. Pag birthday padugo, atong gi-mention kaniya kana. Padugo, kurusan og dugo tong buna. Padung musimba to tabid tong puwan ning buna, gipaduguan. Ug masakit pagpatambal sa mga tambalan. Nya, uy, matay. Ani bataa kanang giabyan ni og daotang espiritu mo na suluban pug habak, gidugangan pug daotang espiritu kay tuon poy laing habak. Wana, mao nay makapa-open sa psychic. Sabi pagsulot sa habak, nya labi nag palinaan ka ng mga kamanjan. Kung palina mo o kanang magpaaso mo sa inyo to cast out the evil spirit katurang incense, katong blessed nga incense. Ayaw na mga kamanjan ka nang ingon tong, uy pagkuhak dahon itong ana. Palina apil sa palina, dili na. Insenso lang. Okay? Amen. Okay, ikaduha usage, no? Una to sa nganong tulo ka paagi nga ma-open ang psychic. Una, by seals and consecration. Ikaduha, usage, no? Daghan kay ng mga pasyente dire nga nangayawaan gumikan kay nagsigig duwa ining spirit of the glass. Kinsa may nakatesting ninyo ana? Spirit of the glass, spirit of the coins, ug kining binag-o karon, ML. Grabe. Di na maihaps kamot ang mga pasyente diri nga nag-react gumikan kay ang mga bata, mao mga bata nagsigi og dula anang ML. Usa ka senyales nga demonic ng duwa nga ML. Matingamo ang inyong mga bata kay mausab ang batasan. Dili kay bang mamalikas karon sig duwag email mamalikas na yawa na pildi ko. Kisag isang pet. Doy, pagkabo sa tubig ato kay watay tubig unsa na. Na. Time sa. Wala mga sinyalis nga sig duwa, demonic ng maong duwa. Mausab ang batasan sa maong bata. Okay? Duwag ML kining gipangandoy nga ma-open ang psychic aron makakita og wet leading itom. Ano ba wet leading itom?
diwinding murag kapre. Ano ba? Gipangayo. Gustong makakita og mga elementals. Ang mga, ghost hunting. Kana, mo na usa na sa kanang gusto nimo ba nga imong gamiton nga arong gusto jud kang ma-open na imong psychic abilities. Na ikatulo nga paagi nga ma-open ang psychic abilities, kaliwat, inherited. Na-open niyang psychic abilities tungod kay kaliwat ug albularyo nga labaw pong open ang psychic abilities. Ang iyang lulo ug panahon nga padong magtanom, magahalad-halad. Galad-halad itong umahan. Magahalad-halad ug magkaani atos mga dawtang espiritu magahalad-halad. Dangkoy-dangkoy sa panadiha, dapit-dapit nila sa unang panahon. So magbantay ta mga igsoon. Nga usa sa makapa-open sa psychic, kung aduna tay kaliwat niya na mga igsoon ni mga albularyo, mga tambalan unsa pa diha nga nagbaton ani nagpractice ning occult, ato gina i-renounce. Kay basin maunay doorway nga na-open ang atong kaugalingon ug nakasud ang yawa. So unsa to? 3 ways nga ma-open ang psychic abilities: by seals and consecration, usage, and inherited. So kaliwat. Karon, naana nato. Ito pas Tagalog kasama ang palad na nato na tanan atong gipangisgutan. Unsaon man? How to stop that openings? Okay, derita. Una, kinahanglan nga atong i-renounce. Atong isalikway ang maong openings. Kana kaliwat ag tambalan, nagbuhat ag sige tag adtuan ng mga albularyo, tanan kato atong gipangisgutan nga mao'y nakapa-open nato. Ato nang i-renounce. Na ay prayer of renouncement sa atong book. Pwede po ang pagkumpisal, pagsalikway, iniguhatag sa pare og atubang ta dito sa Blessed Sacrament, atong isalikway, magasaad tas Ginoo nga ato na isalikway ang maong mga buhat. Nga dili na nato i-adapt sa atong kaugalingon, dili na nato balikon pagbuhat ang maong binuhatan. Balikon ako labi na tong dunay mga kaliwat gyud. Grabe gyud maka-open og psychic abilities kining kasagaran gyud mo pandere nga mga bugat nga kaso. Pikas-pikas, kaliwat tambalan, kaliwat albularyo, kaliwat og mamamarang unsa pa diha. Grabe, mga mao ginasagaran nga mga cases nga mo na pinakadugay nga masulbad kanang kaliwat og mga occult. Grabe, mao gina sa among experience dire. So unsaon man? Una, renouncement, pagsalikway. Ikaduha, do cares. Cares, pag-amping, cares. Acronym ni siya. Cares, confession, adoration, rosary, pagdawat sa Eucharist, og sacraments, og sacramentals. Kanang cares, kato ganiha, kay stop mo to yung mga openings, no? Mo to itong timanan. Aron mabuntog tong stop, ato arong ma-stop tong maong stop, dirita, mag-cares ta. Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacraments, and sacramentals. Mao nay atong giya, mga igsoon. Nya unsa may giya nato sa paghimo sa confession? Katong gibat-bat ni Brad GC ganiha. Kay gali giingon siya ganiha nga katong mga dagkong sala nga makapaimperno sa katawo, kinahanglan gyud siya ikumpisal sa pare. Amen. Nya katong mga gagmayng sala kay makuha man to nato inig simba, mao na inig simba nato, musayuta. Wa pa magsugod ang misa na 10 to 15 minutes na nata simbahan. Kaya arong ready ta, magnilay-nilay ta sa atong mga ginagmayng sala nga atong nabuhat niya ng previous nga mga adlaw, makuha na panahon sa akto sa kontrisyon. Nagakumpisal ako sa Dios na. Unsay guide sa katong makuha sa confession, kanang act of contrition katong mga gagmay sala. Then ang guide nato sa confession, kining magbuhat na ta sa cares, confession man ang una, kining 7 capital sins. Nako ihatag niyong guide pod ani arong di ta malipat pod. Limtan to ng 7 capital sins. Gato ganihang guide nato, openings is stop, no? Aron ma-stop ang stop na atay cares, confession. Nya sa confession pod, ano na po tay laing acronym ana para di ta kalimot. Kining gitawag na tog
Paligas. P-A-L-E-J-A-S. Paligas. Letter P, matong pride, no? Oh, ito'y bat-bat ni Brad JC ganiha. Then A, anger. L, lust, kaulag. E, envy. Mani mga kasina. Nya, gluttony, ang G. Nya, avarice or greed. Ang A, avarice. Mora na siya sa greed. The S, sloth. Katapulan. Arong, ito, opening ha. Tima na to. Ganiha. Ang openings is tungod sa stop. No? Sinful lifestyle, traumatic experiences, occult contaminations, preternatural openings. Motoy makakuan sa tao. Nganong makasud ang yawa. Then karon para paputol atong maong stop ato nga mag-cares ta. Cares. Confession, adoration, rosary, Eucharist, o sacraments o sacramentals. Cares. Karon sa confession kato na pod paligas aron di ta maligas. Timan-an ang paligas aron di ta maligas. Kato ang paligas, pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, sloth. O kanang tanan mga igsoon kung ato nang puy-an sa atong kinabuhi, magmatngon ta nga dili ta makaabri sa prutahan binagi sa stop. Atong puy-an ang pagkinabuhi Diyos noon sa cares, and then kung makasala ta, mangumpisal ta pinaagi sa paligas. Ayog kalimot mga igsoon pag-ampo sa santos nga rosaryo. Grabe gyud nanghingapin ang grasya ug panalangin kung magpatabang ta sa inahan sa Dios. Grabe. So pray the rosary. Nganong mo aghat kunyo na maigsoon kasagaran sa mga poses nga among matubang diri. Basta rosaryo na ay hisgutan, magtiyabaw gyud sa kasakit sa ilang dalunggan. Hail Mary, manampong na sinulungan. Makadungog sa ngalan ni Maria manampong na hindi nila makaya. Muna, kay kanang pagampo na to sa rosaryo mo na itong komunikasyon sa Ginoo. Nagnilay-nilay ta sa kinabuhi ni Kristo. Pinaagi ni Mama Mary. Amen? When God is present, the devil is absent. Baliho na to na. When God is absent, the devil is... Pili mo, asa mo? Okay, balik ta ha. Nganong makasod ang demonyo sa atong kinabuhi tungod sa stop. Sinful lifestyle, traumatic experiences, sa top. Occult contaminations, preternatural openings. Arong maputol tong maong openings, kinahanglan mag-amping ta, cares ta. Confession, adoration, rosary, Eucharist, on sacramentals. Unsay guide na to sa confession? Paligas. Pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, sloth. Katapol. Mao ni mga dagkong sala nga atong timan-an kung nakon. Sa Bisaya na garbo, kasuko, kaulag, kasina, sobrang kaon ug inom, kahakog ug katapulan sa tao. Mao na. So hinaot mga igsuon nga niadtong tanan nga akong gistorya aduna may nasabtan, no? Ang katulang mga acronym may pangtiman kay katong mga sampul-sampul ato to. Kay kanang mga katong mga acronym inyo tong matiman-an, kung makasinati mo to, kamo na imuhatag og sample ato, kamo na imupalawom kay kining ako ang gipangstorya diri base po ni sa akong kaugalingong experience diri sa ministry. Kay ako way back 2020 ni duol kong Father Darwin dito sa Luon pa siya atong una kay usap ko kapasyente sa operasyon. Kalois Ginoo hangtod karon kumbati pa nakigatubang na ninyo karon kay nakat-on ko diri sa ministry, nakat-on ko sa pag-ampo, pagpaduol sa Ginoo, ilabi na sa pagsimba o pag-ampo sa santos nga rosaryo. No? Muna kay again balik ko na to ang kaayuhan ana ata sa atong kaugalingon. 70% ato nga isip pasyente, 10% atong makuha sa team nga mo empower nato. So, giunsa nato pagkinabuhi ang atong kaugalingon dinhi sa kalibutan
mauna ang atong giya kung maagian nato tong atong giingon ako ganiha nga mga katong mga acronyms. Martoy timan-an na to, guide na to. Kay mga igsoon usa ka pahinumdum lang. Dili garantiya ang inyong kadato. Pagbantay ta kay ang yawa mutabang og padato. Kay ngano? Usa ang pinaka purpose gyud sa yawa nga niya sa kalibutan. Gusto niya nga ipalayo ang relasyon sa tao ug sa Ginoo. Karon, busy ka sa imong trabaho, dato na kay ka. Busy kag padato, nakalimot na kag simba. Nakalimot na kag sangpit sa Ginoo, bisan na lang sa santos nga rosaryo. Nakay relasyon sa Ginoo. Oh, unsay giingon? Nganong naang yawa sa kalibutan? Gusto niyang ipahilayo ang relasyon sa tao ug sa Ginoo. Bantay ta kung dato na jamo mo ron na nakalimot na mo Ginoo, you are under the attack of our enemy, which is the evil one. Again, ang tumong nganong niya ang yawa din sa kalibutan, pagguba sa relasyon sa tao ug sa Ginoo. Timan-i gina ninyo maigsoon. No? Bantay-bantay ta. Simba, simple kay na, usa ka oras gipangayo sa Ginoo kada semana. Pag-ampo sa rosaryo 20 to 30 minutes ra sa usa ka adlaw. Simba matag Domingo, pray the rosary every day. Mayong buhat sa atong mga silingan. Amen. Okay. Karon hinaot nga aduna mo'y nasabtan ni atong kong gipangsaysay. Karon before ta mo break, maghimo una ta og prayer of protection, renouncement, and act of consecration para unya tuloy-tuloy na ta sa deliverance session nato. Mag-anoint sila, Father, and then mag-deliverance. No? Okay? So, palihog og tindog sa tanan nya sabat mo nako. Let us put once again ourselves in the presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sabat ang tanan. Lord Jesus, I ask you to protect my family from sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with as He will. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our lives whom we cherish, as well as all our possessions, from any form of harassments and retaliations from all evil spirit as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother, and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. Lord Jesus, please come and heal my wounded and troubled heart. I beg you to heal the torments that cause anxiety in my heart. I beg you in a particular way to heal all who are the causes of my sinfulness. I beg you to come into my life and heal me of the psychological harms that struck me in my childhood and from the injuries that they caused throughout my life. Lord Jesus, you know my burdens. I lay them all on your good shepherd's heart. I beseech you, by the merits
of the great open wound in your heart to heal the small wounds that are in mine. Heal the pain of my memories so that nothing that has happened to me will cause me to remain in pain and anguish, filled with anxiety. Heal, O Lord, all those wounds that have been cause of all the evil that is rooted in my life. I want to forgive all those who have offended me. Look to those inner sores that make me unable to forgive. You who came to forgive the afflicted of heart, please heal my heart. Heal, my Lord Jesus, those intimate wounds that cause me physical illness. I offer you my heart. Accept it, Lord. Purify it and give me the sentiments of your divine heart. Help me to be meek and humble. Heal me, O Lord, from the pain caused by the death of my loved ones, which is oppressing me. Grant me to regain peace and joy in the knowledge that you are the resurrection and the life. Make me an authentic witness to your resurrection, your victory over sin and death, your living presence among all men. Amen. Renouncement. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals done by my ancestors, charms and amulets. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals done by my ancestors, charms and amulets. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals done by my ancestors, charms and amulets. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. Act of consecration to Sacred Heart of Jesus. O Heart of Jesus, fountain of every blessing, I adore you, I love you, and with a lively sorrow for my sins, I offer you this poor heart of mine. Make me humble, patient, pure, and wholly obedient to your will. Grant that I may live in you and for you. Protect me in the midst of danger. Comfort me in my afflictions. Give me health of body, assistance in my temporal needs, your blessing on all that I do, and the grace of a holy death. Amen. O merciful Jesus, we consecrate ourselves today and always to your most sacred heart. Jesus, meek and humble of heart, make our hearts like unto yours. Immaculate Virgin Mary, Mother of God and Mother of the Church, we consecrate to you who try to come ever closer to you. All of our being and all our loved ones, we also consecrate to you our life, our work, our joys, and our sorrows. We entrust all that we have and all that we are to your care. Our Lady and Mother, teach us to go continually to Jesus, and if we fall, help us to come back to Him by confessing our sins in the sacraments of reconciliations, which give peace to the soul. Hold us always lovingly by your hand. Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my Mother,
To you do I come. Before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your clemency, hear and answer me. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Break ta para sa paniudto, balik ta launa. Okay, mayong utos sa tanan.